Pinagtawanan niya at nilayasan ang isang napakaseryosong pagtatanong. On those points na binanggit mula sa tatlong magkakasunod na ulat at pinagtawanan lang ni Marcos Jr. Guilty ang aura, ang dating niya. Takot siya na harapin yan. Dapat hindi niya pinagtawanan yan. Lalong magagalit ang taong bayan. Galit na sila. Hindi na sila maawat. Galit talaga sila sa sitwasyon. So, ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Well, daw po, Mr. President. Pinagtawanan niya at nilayasan ang isang napakaseryosong pagtatanong. On those points na binanggit mula sa tatlong magkakasunod na ulat at pinagtawanan lang ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa ang ganitong kaiskandalosong mga revelations na lumalantad at sumasambulat ngayon. How do you like to react to this? Unahin natin si Sis Monk and then si Attorney Marlon. grabe. The President should take this seriously. Kasi credibility niya yan. Dapat seryosohin niya. Hindi, yung actions niya very defensive, nag-evade siya. Guilty ang aura, ang dating niya. Takot siya na harapin yan. Dapat hindi niya pinagtawanan yan. Lalong magagalit ang taong bayan kasi tatakasan na naman niya yung tanong na yun. So, yun ang take ko sa kanya. The President dapat seryosohin din niya ang seryosong tanong ng taong bayan sa kanya. Okay. Attorney Marlon, your reaction after dito sa nakita mong mga ulat na nagpapakita ng napakaseryosong, iskandalusong pattern of revelations against the integrity and competence now of the President amidst this PDEA drug leak scandals. Attorney Marlon. Gusto kong i-put into perspective yung pinag-uusapan natin na PDEA leaks, no? Kasi may mga statements yung may ibang senator, for example, Senator Escudero yesterday, ang sabi nila na hindi dapat natin pinag-usapan yung laman ng PDEA leaks na yan. Kasi ang pinag-usapan naman natin is kung paano na re-reveal yung mga state documents. At hindi natin dapat tinatawag yung mga iba't ibang tao kasi hindi naman yan di ba parang sinasabi niya mismo na ang pag-conduct ni Senator Bato at pagtawag sa mga ibang resource persons or resource ng Senado ay sinasabi niya na mali, no? Dapat hindi tinatawag yung mga ibang tao. Kasi ang issue lang naman ito yung PDEA leaks. Ang problema kasi ganito, sinasabi ni Morales may document, sinasabi ng PDEA mismo walang document. And how do you prove na mayroong document? By looking at the circumstances or what is inside the document. And one of them is, halimbawa yung actress na yon, kinonfirm niya kahapon na sa kanya yung unit. Okay. During the time na may operation. Kinonfirm din ng PDEA na sa kanila yung masasakyan. So these circumstances would show na mali ang PDEA. Ibig sabihin, they cannot say na walang document. Kasi simple lang yun The document is in their possession or not. But circumstances would show by inviting resource speakers would show na totoo ang document. So nagkakaroon ngayon ng dalawang issue. Ang pag-leak doon mismo sa document at ang pangalawa is yung nilalaman mismo ng document. So sinasabi mo, Attorney Marlon, sa perspektiba ng isang abogado, litigant lawyer, na marunong sa proseso ng pag-discovery ng mga ebidensya at pagtutugma ng mga salaysay, hindi imposible na totoo ang mga nire-reveal ni Morales na naganap ito sapagkat mayroong mga pangyayari at mga bagay na nag-uugnay at tumutugma sa kanyang mga sinasabi outside of the document's presence. O kasi kung yung perspective ng mga ibang senator is walang documents, walang na-leak na document, bakit pa tayo nag-uusap? Iyon. But the agent is insistent na sabi niya, meron pong dokumento.
And because you cannot just go to PDEA and say, nasaan yung dokumento, kasi sila mismo ang nagdi-deny, then you look at the circumstances na nasa loob ng dokumento to prove whether or not that incident happened. Gaano kahalaga yan, Attorney Marlon? That would establish the existence of the document. Oh. Di ba? And that would also establish... That would belie the PDEA. At ang tanong ngayon, okay, go. hindi na ang nag-leak ng information ang tanong. Sino ang nagtago ng document? Good question. Mga kababayan, Attorney Marlon Busantog, Asis Monk, na-hit ni Attorney Marlon. Ang tanong ngayon, hindi na ang katanungan dati na authentic ba or existing ba ang dokumentong ito. Ang tanong ngayon, batay sa dalawang sesyon sa Senado at consistency on the revelations of Morales at ang pag-reveal ng mga sirkumstansya at mga bagay na magkakadugtong sa kanyang sinasabi, ang tanong na ngayon ay, sino ang nagtago at sino ang nagwala at pilit pinagtatakpan na hindi lumabas ang pre-operations report at ang authority request to operate, including ang deposition. Ases Monk, ang tanong, hindi ito kahapon tiningnan ng ilang senador na pumunta lamang doon para bilang dekorasyon. Sorry only Senator Bato de la Rosa was serious enough there to undertake the responsibility and duty as senators of the Republic in that very sensitive committee hearing. Ang iba nagpakita for compliance. Ang iba nagpakita parang attendance lang at makita sa television. Assess mo, how do you look at yung mga demeanor na pinakita ng ang isa dito, nag-demolition job pa siya. Nakalimutan niya na ang tatay niya ay pinatalsik ng taong bayan. At siya ay kinonvict din sa kasong bribery. We're talking about Senator Jinggoy Estrada. Nagmamagaling at nagmamalinis. At ang ibang senador, binanggit din Attorney Busantog, ay para bagang hindi sila interesado at gusto nilang tapusin na natin ito. What are we here? Bakit pa tayo nandito? Wala namang katuturan ito mga nangyayaring ito. Only Senator Bato de la Rosa has been consistently serious to provide the channel of official revelation upang mabigyang atensyon ng taong bayan at ng buong mamamayan ang mga pahayag ng katotohanan na inilalabas ni Agent Morales. Asis mo. Yes, Brother Ka-Eric, it's very clear. The good senator has already established. Kasi nakikita mo ng indicator nag-connect. Na-establish talaga yung condo unit, yung lahat ng gamit ng PDEA for the pre-ops na ginagawa nila. Coincide lahat. So hindi pwede ma-deny yan. Ang taong bayan, alam na nila. Hindi pwede mag-cover up. Kudos to the good Senator Bato de la Rosa. I salute you for your consistent questioning. Yung other senators, Senator Jinggoy, bakit naman? Wag mong pagsayawan ang situation. You have to choose your side. Are you for the people? Kailangan ilabas ang katotohanan dyan. Now, believe me, this will end your career. Yeah. Kaibigan pa naman kita, pero sige lang. I helped your father during the election. Pero hindi maganda itong ginagawa mo. So, I agree with Attorney Marlon. It's a good question. Yeah. Sino ang nagtago? Klaro. Sino nagtago at nagtatakip Yes. ng mga dokumentong ito because the PDEA has now lost credibility in denying outright the documents and the Morales leaks and revelations and dinidemolish nila ang pagkatao ni Morales. Attorney Marlon, Asis Mong, thank you. Babalikan ka namin mamaya dito sa ulat na ito. Gaano kahalaga po ang role ng mga senador sa ganitong kalagayan na sana ay seryosohin nila at pati na po ang mainstream media na malalaki na mga network at mga dyaryo ay pilit na lumilingon sa ibang direksyon upang hindi mabigyan ng karampatang seryosong atensyon ang Morales leak at ang PDEA revelations na ito
Subalit para sa inyo na nag-observe, Attorney Marlon, and then you can also react, assist mo, gaano kahalaga po na ito ay binibigyan ng malayang paghahayag at daloy sa Senado through the committee hearing of Senator Bato de la Rosa? Our senators, ang Senado kasi ay parang ginawa yan. One of the purpose is to, as a platform ng ating future leaders, like the Vice President and the President, so that they will be acting as leaders of our country. In the conduct of these committee hearings and the questions that they ask, they reveal their characters, they reveal their principles. Tama. So ito rin po ay paghahatol hindi lang po kaya Morales, paghahatol din po ng bayan kung karapat-dapat na tawaging national leaders ang ating mga senators. Kasi halimbawa, doon sa this issue is a matter of national importance. Why? Because it brings into issue the capacity of the President to lead our country. Is this not important to them? Ang dami nating batas na ginawa regarding illegal drugs. Ang daming namatay when it comes to illegal drugs. Ang daming na yung collateral damage, kahit sabihin natin ng drug war. So at this point in time, we have a president facing the same issue. Yes. What makes him so special? That the law of the country will not apply to him. In fact, that some of the senators are acting as the lawyer of the president when it comes to this issue, when in fact they're the one who created the anti-drug law. Correct. So ngayon, ang tanong is, are they in the position to be judged by the people? Are they revealing their principles and in morals, no? To be called national leaders? Yun, klaro. Mga kababayan, magandang sinabi ni Attorney Marlon. At sinabi din ng mga mamamayan sa netizens natin, they are very dismayed. No? Sila po ay frustrated na nakakakita sila. Mention natin, nagpa-check attendance lang kahapon si Grace Po. Nagpa-check attendance lang si Chis Escudero. Nagpa-check attendance lang si Senator Bongo. Nagpa-check attendance lang si Senator Robin Padilla. Nagpa-check attendance lang din si Mark Villar yata sa gilid. Iniwan nila si Senator Bato de la Rosa. They are not showing serious interest and sincerity of completing their duty and complying to the mandate na ibinigay ng taong bayan sa kanila na bigyan ng suporta ang mga mahalagang usaping pang-nasyonal na alam natin hindi makakalusot ito sa lower house kung saan nagiging rubber stamp yan at mga nagiging instrumento ng Marcos administration para busalan ang katotohanan na hindi sumambulat. Assist mo. Before itong isa pang ulat, ano ang reaksyon mo sa binanggit ni Attorney Marlon na nakakadismaya sa mata ng taong bayan ang ganitong pagwawalang bahala, insensitivity, and height of irresponsibility to their mandate na ipinakita ng maraming senador in the guise of sila daw ay may mga iba pang schedule at iba pang inaasikaso, inabandona nila ang committee hearing ni Senator Bato de la Rosa at hindi nagbibigay ng seryosong atensyon sa mga revelations tungkol sa pag-challenge sa integridad at competence ng Pangulo ng Bansa in this PDEA drug leaks na inilabas ni Morales. Unahin ko itong PDEA. Ito PDEA, kung ordinaryong mamamayan, tinuluyan, dinampot, at saka kung ano ba, pinatay nyo pa yan. Pero dahil presidente, exempted ba? Do not be double standard. Dapat pantay-pantay this. No one is above the law dito eh. Dapat. Now, dapat walang double standard. Now, ito namang mga other senators na nandyan, you should focus because this is serious matter. Remember, nation is above our personal interest. Very good. Unahin natin munang kapakanan ng taong bayan. Hindi na nga maawat yung mga kuwan. I was there during the kuwan, hindi ako makapasok. So nakita ako ng mga Muslim brothers and sisters doon sa labas na galit na sila. Hindi na sila maawat. Galit talaga sila sa situation. So, yan ang nakikita ko. Maging magulo lang ito. Dapat tutukan nila. Yung other senators dyan na nag-attend, they should show seriousness on the matter. Tama. Dahil, very serious, how can we live in this country led by a president
which is a drug addict. Drug addict. O kasi yun ang revelation. Yes. At hindi niya sinasagot, pinagtatawanan niya na. Oh, yan ang problema. So, yung actuation niya, yung sagot niya na tumatawa siya, that is an insult to the Filipino people. Because very serious matter ito.